man's behalf, a substitute, surety, and representative before God. Jesus Christ is the elect, the chosen one of God. Siya po yan talaga. Yan. Right? Yung mga tinatawag na elect sa Biblia, yun po ay mga kanyan. Kung sa Old Testament, yan po ay shadow ng tunay na elect. Alright? Kaya ang sabi sa atin, yung daw Old Testament ay shadow of good things to come. Na-elect si Abraham, na-elect ang Israel, na-elect si David, na-elect, pero po yun ay mga shadow lang. Dahil ang tunay na elect ay ito. Yan. Jesus is the real elect of God. Ang mabuti rito, right? It was God's sovereign will that Christ, in His life, death, and resurrection, be the means by which man becomes holy and blameless in His sight. Those who by faith are united with Christ are called the elect. Basahin natin yan, Titus 1:1. Tingnan muna natin. Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, for the faith of God's elect and the knowledge of the truth that leads to godliness. Faith of the elect. Alam niyo po, yun lang nanampalataya sa ating Panginoon Jesucristo ang nabibilang sa elect o sa mga pinili. Kung hindi ka manampalataya, hindi ka kasama sa pinili. Pero hindi ko na masasabihin na nireject ka ng Diyos. Dahil wala naman nakalagay sa Biblia na yung hindi pinili, nireject. Alright? Ang maganda dito, may pagkakataon ka pa na sumama doon sa elect. Sa paano pamamaraan? Manampalataya ka sa ating Panginoon Jesucristo, masasama ka doon sa elect. Dahil siya ang elect. Tayo po ay kwan lang, nakikiride on lang sa tunay na elect. At nakikiride on tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Ang ibig sabihin niyan, paniniwalaan mo ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang tumubos ng kasalanan mo. Ang Panginoong Jesucristo ang tumupad sa kalooban ng kanyang amang nasa langit ng perfect para sa iyo. Dahil hindi mo nga matupad yung kalooban ng Diyos. Siyang tumubos sa iyo doon. Pagkapit sinampalatayanan mo yun at tinanggap mo yun, ikaw po ay mabibilang sa mga hirang, mga pinili ng Diyos. Dito, man was holy and blameless before the sight of God. Kaya hindi siya namamatay. Dito. At dito, hindi na rin mamamatay ang tao dahil holy siya and blameless before God. Ang problema dito, sabi nga, kaya lang, sa panahon ito, man is holy and blameless in and through Christ. Mula dito hanggang doon, ang tao po ay tinitingnan ng Diyos na banal at walang kapintasan kung siya ay na kay Kristo. Ang tingin ng Diyos, wala kang kasalanan, wala kang kapintasan kung ikaw ay na kay Kristo. Kung ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang purpose ng election kay Jesus Christ ay para sa ganon ang tao sa panahong ito na siya ay may kasalanan at dapat parusahan. Sa panahong ito, siya ay masumpungang banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil kung hindi siya masusumpungan na banal at walang kapintasan sa harapan ng Diyos, parusa po ang tatanggapin ng tao. Ito ang sinasabi natin, na yung ginawa ni Jesus Christ, yun ang binibilang ng Diyos na para sa atin. Namatay siya para sa ating mga kasalanan, ang ibig sabihin, bayad tayo. Amen? Ang ibig sabihin niyan, blameless. Anong blameless? Walang kapintasan. Ang ibig sabihin ng kuhan ka, blameless, hindi ka pwedeng sisihin. Blameless.
Yung blame, paninisi. Right? Hindi ka pwedeng sisihin. Hindi pwedeng sisihin nagkasala. Hindi. Bakit? Bayad ka. Sino nagbayad? Ang ating Panginoon. Amen? Sa panahong ito, ang tao na nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang tingin ng Diyos sa Kanya ay banal at walang kapintasan. Amen. Sino po ang nananampalataya dito sa ating Panginoong Hesukristo? Sinasabi ko sa inyo, ang tingin ng Diyos Ama sa ating lahat na nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay banal at walang kapintasan. Yan ang purpose ng election at predestination ni Jesus Christ. Right? In God's sovereign will, it was God's sovereign will that Christ, in His life, death, and resurrection, be the means by which man becomes holy and blameless in His sight. Those who by faith are united with Christ are called the elect. Akala ng maraming tao, itong purpose ng election, to be holy, for us to be holy and blameless before God in His sight, ito ay darating pa lang dito. Saan yung ating... Akala ng marami, dito pa lang darating yan. Dito. Hindi. Ngayon na. Sa panahon natin ngayon. Yun ang purpose ng election. Kaya inelect si Jesus Christ. Para sa ganun tayo, ay masumpungan ng Diyos sa Kanyang harapan na banal at walang kapintasan. Tingnan po natin yung susunod na slide. Whatever God wanted to do for man, He did in Christ. Yan po ang ibig sabihin ng si Jesus Christ ang ating kahalili sa harapan ng Diyos. Ano man yung gustong gawin ng Diyos sa tao, ginawa niya kay Kristo. Gusto niyang gawing banal ang tao, walang kapintasan sa Kanya, ginawa niya yun kay Kristo. Sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, si Jesus Christ na isang tao, ay nanagumpay sa lahat ng pagsubok na iniumang sa Kanya at iniharap sa Kanya ng kaaway. Lahat. Ang sabi sa banal na kasulatan, He was tempted in all points just as we are. Walang punto na hindi na subukan ang ating Panginoon Jesucristo, and yet without sin. Amen. Okay? So naging matwid ang ating Panginoon Jesucristo. He became obedient unto death. Yun ang gustong gawin ng Diyos para sa tao. Ano pa? Ang gusto ng Diyos, bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang tao. Binigyan niya sa pamamagitan ng pag-resurrect niya kay Jesus Christ. Nung mamatay si Jesus Christ, siguro nagdiwang, alam ko nagdiwang ang si Satanas lahat ng kampo niya. Right? Kapos Kampo ni Satanas ang buhay ng anak ng Diyos. Pero ang Panginoon ay nabuhay na maguli. Amen. Para hindi na mamatay magpakailanman. Amen. Siya ay nabuhay na for all eternity. Yun po ang garantiya natin na tayong nananampalataya sa Kanya ay mabubuhay tayo for all eternity with God. So yun ang gusto niyang gawin. Bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang tao. Ito ang maganda. Ito ang magandang balita sa ating lahat. Sabi ng iba, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Saan yung diagram natin? Sandali. Yung diagram natin, tingnan natin. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan dito. Dito pa lang mag-uumpisa yan. Hindi po. Sabi po rito sa 1 John 5, hindi niya tayo bibigyan doon. Binigyan niya na tayo. Sabi po rito, 1 John 5, babasahin ko po umpisa dito sa 11. At ito ang patutuo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos
ang buhay na walang hanggan. Hindi sinabi rito na ipagkakaloob. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Yan ang gustong gawin ng Diyos sa tao. Yan ang gustong ibigay ng Diyos sa tao, buhay na walang hanggan. Ang sabi nito, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Ang pinanahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Sabi sa English, God, and this is the testimony that God gave us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has life, but he who does not have the Son of God has not life. Yun ang ibig sabihin na kay Kristo. Kung tayo ay na kay Kristo, mayroon na po tayong buhay na walang hanggan. Huwag nyo naman pong tetestingin. Right? Huwag nyo munang tetestingin. Hayaan yung dumating yung natural. Right? Huwag natin pilitin. Alam niyo po ba ang namamagitan lang sa atin at sa buhay na walang hanggan? Yung pagkamatay nitong katawan. Yun lang po ang namamagitan sa atin. Right? Pag itong katawang ito ay namatay, yung buhay na walang hanggan, makikita mo, oh, meron nga pala. Hindi, meron talaga. Tayo, alam natin talaga meron. Right? Alam natin talaga meron. Right? Pero huwag niyo susubukan na magpakamatay para ma-check nyo lang, no, may buhay kayo walang hanggan. Right? Tinicheck po ng salita ng Panginoon sa atin, ang kanyang pangako, na meron tayong buhay na walang hanggan. Tayo na kay Kristo. Amen? Dito tayo. And whatever God required from man, Christ gave to God. So, ano man yung gustong ibigay ng Diyos sa ating tao, ibinigay niya kay Kristo. Hindi niya maibigay na diretso sa atin kasi marumi yung kamay natin baka marumihan lang So, ibinigay niya dito kay Kristo. Itong tao na matuwid at walang napintasan. At ang sabi rito, whatever God required from man, Christ gave to God. Ano man yung hinihingi ng Diyos sa atin, si Kristo, ibinigay niya yun sa Diyos, sa ngalan natin. Anong hinihingi ng Diyos sa tao? Ang sabi niya, nagkasala ka, dapat kang mamatay. So hinihingi ng Diyos na mamatay tayo para sa ating kasalanan. Ibinigay ng ating Panginoong Kristo yun. Amen? Amen. Masakit yun. Pero binigay niya. Yun po ang ibig sabihin ng pagkamatay ng ating Panginoon Kristo sa krus, ang Kalbaryo. Hinihingi sa atin ng Diyos yun. Siya ang nagbigay. Ano pa ang hinihingi sa atin? Hinihingi sa atin ng Diyos na tayo ay tumupad sa Kanyang kalooban mula sa pasimula ng ating buhay hanggang sa wakas ng ating buhay. Hindi natin magawa yun dahil may kasalanan tayo, nagkasala tayo. Ang ating Panginoong Kristo, ibinigay niya yun para sa atin. Maraming nagtatanong, bakit kailangan sumunod si Jesus Christ sa kanyang amang nasa langit? Diyos din naman siya. Kailangan po niya sumunod dahil tinutubos niya ang hindi natin pagsunod. Amen? So ibinigay niya lahat. Kung ano yung hinihingi ng Diyos sa tao na hindi maibigay ng tao, ibinigay ng ating Panginoong Kristo sa Diyos. At yun naman gustong ibigay ng Diyos sa tao. Kaya lang hindi niya maibigay sa state of sin ng tao, ibinigay sa ating Panginoong Kristo. Ang hinihiling lang ng Diyos sa atin, tanggapin mo itong ginawa kong ito para sa iyo sa pamamagitan ng aking bugtong na anak. Pag tinanggap natin, lahat po ng ginawa ng ating Panginoon Kristo, parang tayo na rin ang gumawa. Lahat ng ibinigay ng Diyos sa ating Panginoon Kristo, parang tayo na rin po ang tumanggap. At darating ang panahon, makikita ng ating mga mata na lahat pala ng sinasampalatayanan natin ngayon ay totoo pala. What we now hold on by faith are the eternal realities.
Maaaring sa nakikita nyo ngayon, nagdarahog pa tayo. Dumarating sa atin ang kagipitan. Samantalang ang sabi ng banal na kasulatan, si Kristo ay naging dukha para tayo maging mayaman. Sa tingin natin, hindi tayo mayaman. Mayaman tayo. Right? Ang sabi, we live by faith and not by sight. Ang sabi ko nga sa inyo, yun lang pakamatayan ng katawang lupang ito ang namamagitan sa atin. Pagka ito'y namatay, lalakad kayo sa lantay na gintong kalsada. Dito, pinaghihirapan nating hanapin yung ginto. Doon, lalakaran mo lang. Mayaman tayo. Right? Amen. Those who believe in Christ share in His election and all the blessings that go with it. In Christ, we have a man who is holy and blameless, perfect in the sight of God. When we put our faith in Christ, we are counted as holy and blameless through what Christ has done for us. Remember that God requires perfect righteousness as condition for eternal fellowship with Him. Paul's intention of preaching the gospel was to present everyone perfect in Christ. Gusto kong basahin yan para makita ninyo na itong election at predestination na pinag-uusapan natin ito is all about presenting us before God holy and blameless in His sight. Saan yung verse na yan? Colossians. But now, He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight. Hindi yan para sa darating na panahon. Ngayon. Kaya namatay si Jesus Christ para yung kasalanan natin